Hello, hello, hello. Good evening. And welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Golds. And kung new ka, naligaw ka dito sa video na to, please like and subscribe. Yan. Sinabati ko kayong lahat. Happy New Year. And yun, marami trickings. Yun, malapit na. So, and thank you nga pala sa aking mga subscriber, 20 subscribers. Sana po madagdagan pa kayo. At sa mga nanonood ng videos ko, sana po manood lang po kayo at may matutunan din naman kayo sa mga video ko. Sana meron. Yun. Happy birthday pala sa kuya ko. Si Mert Guy. Yan. Birthday niya sa linggo. Yan. Happy birthday, kuya. So, for today's video, ito. Kasi, kaya tayo nag-video kasi nga ito, may nabasa ako. Wala yung ano ko. Yan. Doon na rin nabasa kasi ako. Na, so, dito sa incident na to, sa nabasa ko, ano sila, may mag-boyfriend. Mag-boyfriend sila. Tapos yung girl, hindi siya nagdadala ng pera pag nagda-date sila. Tapos, kasi na, ano siya, na laging gumagastos yung guy. Tapos, di isang beses, ano nga, dito, isang beses, yun nga, na ano yung guy, na parang siya lang yung gumagastos, parang ang gulo dito, yan. Yung guy lang gumagastos. Tapos, ang ginawa niya, iniwan niya yung girl, tapos binigyan lang niya ng 50 pesos na pamasahe. Tapos yun, hindi siya, ang tanong kasi ng babae ng gagawin niya, tama ba yung hindi sila mag-usap? So, sa point of view ko, ganito. Marami, yung sa nabasa ko na yung marami nag-comment na deserve daw ni ate girl yung gano'n, na kasi mukha daw siyang yung parang mapagsamantala daw, na ba't niya yung ba't puro yung guy lang daw ang gumagastos, gano'n. Sabi ko, tapos ito naman ang point of view ko. Ayan. Siguro sa nangyaring yan, both silang may kasalanan, pero mas lamang pa rin yung sa lalaki. Kasi ganito yan. Una, patuloy sabi ko sa mga videos ko, dapat ang lalaki ay provider mindset. Yan. Kasi ganito yan. Dapat talaga ang lalaki ang gumagastos, di ba? Kasi provider mindset siya, dapat talagang gumagastos sa mga date nyo. Siya nagpaplano, siya gumagastos. Tsaka, kasi siya yung makikipag-date, siya nag-aya mag-date. Unless, ito kasi ano ko din to, dati, kung sino ang mag-aya, siya agagastos. Di ba? Kasi gusto mong makasama yung person eh. Di ba? Yung girlfriend niya, gusto niya makasama. So, siya yung gagastos. Di ba? Unless na siya yung kunyari nag-date sila tapos si ate ang nagaya, tapos sinabi ni kuya na wala siyang pera, ano yun, babae na nagagastos doon. Pero pag sa ganyan na yung lalaki nag-aya, diba, tapos kaya nga hindi siya nagdala ng wallet, diba, sinito siya yung sa nabasa ko, hindi siya nagdala ng wallet. Tapos yung ganyan kasi yung yung gumagastos, nung ginawa niya yun, na ano siya, parang nagsawa, parang siya nagsawa. Tsaka yun, una doon sa sitwasyon na yun, parang siniran yung naging inconsistent na siya doon sa part na yun. Tsaka ba't nung una ba't lagi siya gumagastos, di ba? Kasi yung ginawa niya, hindi niya mapangatawanan. Yun din ang ko doon. Hindi na siya, yung gano'ng kasing lalaki na wala siyang provider mindset, inconsistent na siya. Tapos, ba't ba siya bakit issue sa kanya yung hindi gumagastos yung babae? Diba, hindi nagdadala yung pera yung babae. Kaya, diba? So, provider mind, tsaka once lang yun, diba, parang araw na to na date nila. Alam mo, hindi mo sila araw-araw siguro nagda-date, diba? Dahil magsasawa sila, diba? So yun, minsan lang yung pagde-date, 'di ba? One day lang yun. Paano kaya kung mag-asawa na kayo, tas kailangan na araw-araw siyang mag-provide para sa inyo?
Tapos yun pa, ang ito pa, pangalawa pa yung kinikwentahan, parang kinentahan siya, di ba? Kasi nga hindi isipin mo, inisip talaga na ng lalaki na bakit bakit hindi gumagastos yung girlfriend niya sa kanya. Di ba? At saka, ang ano ko ha, hindi naman sila aabot siguro sa ganyang sitwasyon na mag-boyfriend, girlfriend sila, na hindi yung lalaki gumagastos talaga sa umpisa. Kasi ang nabasa ko doon, nasanay na siya na yung lalaki talaga ang gumagastos. Ibig sabihin, mula pala nung nanliligaw na yung lalaki, hanggang sa naging magjowa sila, yung lalaki na ang gumagastos. Ano to, parang ka-related to sa kwento na nasabi ko na sa isa kong video na porket sinagot na kayo, hindi na kayo mag-e-effort, hindi na kayo gagastos. Kasi parang, parang walang return of investment yun pa. Parang ang lumalabas nagiging ROI na, 'di ba? Naghahanap na yung guy ng return of investment. Kung sabi nga yung paggastos ng guy, sabi ko din sa mga videos ko, ang paggastos ng guy ay part ng pagpapakita niya ng love sa babae. Kung sabi nga, kung hindi ka ginagastusan, hindi ka binigyan ng time, money, at yung time, money, nakalimutan ko na. Basta, hanapin nyo sa video ko yun. Basta, pag wala kang, hindi ka binigyan ng time, ng effort, tsaka ng pera, hindi ka mahal niyan. Doon pa lang sa part na pinentahan ka niya, wala na, hindi ka na, inisipan ka na, tapos yung effort pa, tapos yung safety mo pa, yung dun sa kwento na binigyan lang siya ng 50 pesos na pamasahe, Manila to Cavite. Hello, ako nga dito yung 50 pesos ko hindi na magkakasya sa akin mula mula Ortigas lang ako, Marikina, hindi na kasi yung 50 pesos ko na pamasahe. Yung pa kayang Cavite, dito, Manila to Cavite, diba? Hindi man lang din niya inisip na yung girlfriend niya na pag niyaya niyang lumabas, nakipag-date ka, tapos hindi mo bibigyan ng pamasahe, hindi mo inisip na yung safety ng girlfriend mo na makakauwi ba to, security, hindi yung security na makakauwi ba, tapos iniwan pa niya na hindi pa niya pinauwi, na hindi pa nakakauwi, di ba? Hindi man lang niya hinayaan niyang umalis. Hinayaan niyang umalis, mawala sa paningin niya, or iniwan niya, 'di ba? Para ibigyan niya ng 50 pesos pamasahe. Anong klase 'yun? Tsaka ko, 'di ba, sabi ko dito sa mga video ko, pag once na nagawa ng lalaki, kanyang ulitin. So ginawa na ng lalaki, kanyang ulitin 'yun. Tsaka mag-boyfriend girlfriend pa lang sila. Nasa gantong stage pa lang, ganyan na siya. Di paano pa kaya pa naging mag-asawa na kayo? Diba? Daming itong boyfriend girlfriend stage. Ito yung magpapakita sa inyo kung ano ba yung lalaki, anong klaseng lalaki siya. Yan. Yan sabi ko sa inyo, pag matanda na, lalo na pag matanda na, wala nang ligaw, 1 week lang. Sagutin mo agad, tapos lalabas na yung totoo. Diba? So, anong ibig sabihin pala nung kuya nung part na umpisa na nasanay yun, kasi ba nasanay si nanay mo kasalanan din ng lalaki yun, si nanay niya na gumastos. Ang mali lang talaga ni ate doon, una, hindi siya nagdala ng pera ng sarili niya. Bilang babae, wag mong hahayaan yung sarili mo na wala kang pera. Lalabas ka ng bahay na wala kang pera, unless sinabi, kasi ganito yan, di ba? Imposible naman na pag inaya ka, tas wala kang pera, sasabihin mo sa nag-aya sa'yo, wala akong pera, wala akong pamasahe. Ganun, dapat straightforward tayo. Wala akong pera, wala akong pamasahe. Sagutin mo ba? Yun. Dapat ganun. Communication din. Wala silang communication na hindi nila nilatag yung mga nila. Tapos pangalawa, kasi hindi natin alam yung buong kwento nila, di ba? And nag-base lang tayo dito sa sitwasyon na to. I-base ko lang din sa sitwasyon na to yung mali din ate girl. Yun nga, umalis siya ng walang pera, hindi siya nagdadala ng wallet.
Ako nga, hindi ako pwedeng, kahit walang laman yung wallet ko, hindi ko pwedeng iwanan yung wallet ko eh. Yun. Kasi iba rin talaga pag may dala kang wallet. Diba? Tapos una, wag kakaalis ng bahay nang may pera, nang wala kang pera. Safety, yung sarili mong safety din bilang babae. Ano din eh. Ano ko yun, bilang babae dapat priority mo yan. Huwag kang aalis ng bahay mo nang wala kang pamasahe. Di ba? Tapos pangatlo, yun nga yung nasama ko na communication. Hindi kasi silang communication na naglinawan sila, di ba? Tapos naano lang ako sa mga comments dun sa video, sa ano na yun, sa post na yun, sa video na yun, na parang Melo, yung, ba't binapaano sila parang gold digger yung babae, kasi nga daw yung babae lang daw ang gumagastos. Ano magiging gold digger yun? Ano nga yun, privilege, at saka pagpapakita ng lalaki ng pagmamahal yung paggastos sa kanila. Diba? Lalo na pag ang lalaki ay ang love language niya ay gift giving, diba? Yung paggastos, quality time, 'di ba? Gastos ka talaga kasi kailangan mo ng quality time, 'di ba? Wala namang paglabas mo nga ng bahay, lagi ka nang gumagastos eh. 'Di ba? So, yun pa lang. Yung kulang lang talaga sila sa communication. Yun. So, ngayon, 'di ba? Pero yun talaga talaga sa akin yung part na kasi may pag hindi ka talaga ayoko kasi din ng nagkwenta na tao. Although may positive side yung pagkakwenta dahil na pag mag-asawa na kayo budget, pero yung mga ganyan na ganito pa lang kwenindahan ka na yung mga ginastos, parang ito ROI. Yun, iwas tayo sa ganyan. Tapos yun nga, tsaka walang yung 50-50. Diba? Parang parang 50-50 guys si kuya mo. Yan, nagkano siya ng gumastos naman yung babae. Pero alam mo ganito yan eh. Ang mga babae naman kasi ganito. Lalo na pag nasa ewan ko ako ito ako siyang mindset ko. Ako kasi hindi din ako may takot kasi ako sa mga lalo na pag dito sa edad ko na to. Di ba na may nakilala na nga ako. Sabi ko sa inyo, may nakilala na ako ng mga lalaking pag ginastos ang kanya ka na. Di ba? Ayoko nang mga ganon. Iwas ako sa ganyan. Kaya, gusto ko, mayroon din akong effort para dun sa boyfriend ko. Yan. Tsaka pinakayoko talaga, lalo na yung sabihan ako na kinukurakot ko yung jowa ko. Naku, di. Doon talaga nag-init ang uto ko. Kinukurakot ko ang jowa ko. Nung una naman, walang pera yun. Di ba? Kasi ako yung unang wala namang pera yun. Nung nakilala ko yun, jowa ko lang pera. Di ba? Ako yung gumagastos dun sa jowa ko. Nung nagkapera na yung jowa ko, syempre bawi siya sa akin, di ba? Tapos ngayon, syempre yung mga tao, ewan ko ba, di ba? Bumabawi na yung jowa ko sa akin. Nung ginagastosan na ako, binibigyan niya akong pera, di ako tatanggap lang ako. Basta kasi nung una din naman ako, ganun din ako sa kanya eh. Di balik-balik lang, di ba? Kasi yung talaga, iba talaga pag ang lalagay talaga may provider mindset na yung utak niya talaga na. Di ba ang niya, ito yun na, yun talaga yun na sa kanya. Sa utak niya na di bali nang wala siya, basta mabigyan niya lang kami. Ganun siya, yung happiness ng paggastos, hindi pwedeng wala daw ang pera. Ganun yun ang mindset na gusto ko sa kanya. Kasi yung iba kasi lang sila yung iba 50-50, take ng take, ganun. Naranasan ko na yun, naging bakla ako para sa isang relationship. Kaya ayoko maging ganun kayo. Yan na. Kaya ito ko na. Pangit maging bakla sa isang relation. Hindi ko inaano na parang yung sa part na kasi 'di ba yung mga hindi to dahil sa sa paninira ko sa mga bakla, may mga kaibigan akong friend, may mga gay akong friends. At mahal ko sila. Para ayoko lang yung sa part na take advantage sila.
na sila yung gumagastos para mahalin sila. Huwag tayo ganon. Yun lang. So, balik tayo yun sa kwento ko. Sabi, naliligaw na yung mga kwento. Yun nga. So mostly dun sa nangyaring yun, sigay talaga yun eh. Huwag tayo sa lalaking palakwenta na ginagasto sa atin. Hindi consistent. Yun. Hindi consistent. Tapos, yun, hindi consistent. Just hindi pa iniisip yung safety natin bilang babae. Girlfriend mo na yun nga yung safety na inayaan mo, iniwan mo siya na 50 pesos lang ang pera niya at hindi mo lang sinecure na makakauwi siya. Diba? Ganun. Parang pag in a relationship ka kasi, iisipin mo yung partner mo, yung safety ng partner mo kung makakauwi. Itong pera na dapat yung kahit magkagalit kayo na nag-isip ka na parang ayan pa. Kasi parang lumabas doon na parang hello, parang nilalamangan niya na ako. Yun. Ba't ba kailangan dumating yung lalaki sa pag-iisip na nilalamangan na siya? Yan. Kasi hindi naman panlalamang yung paggastos mo sa girlfriend mo. Kasi pag effort mo yan eh. Diba? Pagpapakita ng effort at pagpapakita ng love ang paggastos at pag-treat sa girlfriend. Diba? Diba? So yun. Dun talaga X talaga si kuya dun sa part na yun. Kaya kung ako yung kung ikaw yung girl na nandun sa sitwasyon na yun, para mag-isip-isip ka na, diba? Na itong taon to, na hindi siya consistent. Kasi nga, sinanay mo na ikaw gumagastos, tapos biglang hindi ka na gaganon. Parang kwento ko ng isa na nung sinagot na hindi na siya gumagastos kasi nga, sabi daw, marami daw siyang ginastos nung naliligaw siya. Eh di, yun na nga. ROI, return of investment. Parang, at saka ganito yan. At saka, alam mo, napapansin ko din sa ibang guy na ngayon, parang, hindi naman sa iba. Gusto namin napansin kasi naalala ko sa akin, na, pag may mga lalaki na sasabi sa akin, buti ka pa may trabaho ka, swerte ng asawa mo sa'yo, may trabaho ka, may bahay ka, parang, hello, ba't anong kinalaman ng guys sa bahay ko, trabaho ko? Diba? Na maging swerte siya. Diba? Una, pumapasok ka kasi sa relationship dahil, gusto mo yung tao, hindi lang dahil sa mga bagay na meron siya. Diba? Yung mga ganun. Ano siya, pagkagastusin mo yung nililigawan mo? Ikaw ang titira sa bahay ng babae? Yun. Yung ganung kasi, bilang lalaki, ikaw yung dapat nagpo-provide, ikaw yung ikaw yung magbibili ng bahay, ikaw bibili ng bahay nyo. Tapos, ikaw yung magkatrabaho, ikaw magagastos, mag-provide para sa inyo. Diba? Ganun ng lalaki ang siya, siya ang magpro-provide. Diba? Yun ang pinaka main role ng lalaki. Siya ang mag-provide, magtatrabaho para sa pamilya. At ang nanay naman ang mag-aalaga ng mga anak, mag-aasikaso sa bahay, di ba ganoon? So yun. Di ba? Kasi siya yung mga anak eh. Siya yung mga anak, siya magbubuntis. O, di ba? Sabi nga ng video na napanood ko, kahit kailan hindi magiging pantay ang babae at siguro magiging pantay lang yan pag nakayan ng mga anak ng lalaki. Yun. Ngayon na nila mag-menstruation, mag-anak, magbuntis, diba? Mag-menopause. Yan, pag kinayan nyo ng mga lalaki yan. Yun. So yun, ang haba na ng video ko. Sige. Please like and subscribe. Sana may natutunan kayo sa video na to. Thank you. Bye-bye.